Ang Strong Group Athletics nga ba ay interesado na bilhin itong Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Itong Strong Group Athletics, para doon sa mga hindi nakaalam, ito isang malaking kumpanya na nagpa-participate sa mga international basketball tournaments at nire-represent ang Pilipinas. Ito yung team na pinaglalaroan, itong sila DeMarcus Cousins, Dwight Howard, itong sila Chris Makoto at yung iba pang mga top international players natin, maski yung mga nasa Japan B-League, katulad nila Dwight Ramos at Kiefer Avena. Ang ibig niya sabihin, itong Strong Group Athletics, kayang gumastos at bumuo ng international team, kaya walang duda na kayang-kaya nilang bilhin itong Magnolia at mag-maintain na ng isang PBA squad. Ang tanong na lamang ay kung papayag ang San Miguel Corporation na ibenta itong Magnolia. At base dito sa mga reports na lumalabas, mukhang posible nga yan. Hindi naman bago yung report na itong Strong Group ay gustong sumali dito sa PBA. Pero kung sakasakali nga na itong Magnolia Chicken Templados ay yan ang gusto ng team nilang ibenta, aba malaking bagay yan para dito sa PBA. Itong Strong Group Athletics ay kung yan ay sasali dito sa PBA, sigurado na iyan ay hindi magiging farm team dahil yung financial capabilities nila ay alam na lahat at kayang-kaya nilang ibayad yung kung ano man ang requirements dito sa PBA. At syempre alam natin na itong Strong Group Athletics ngayon ay may financial muscle, sabi nga nila, para sumabay dito sa pangangailangan ng iba't ibang mga teams ngayon sa PBA. Kaya sigurado na magiging maganda to para dito sa liga kung sila nga ay sumali. Kaya good news ito dito sa PBA at sa Magnolia na rin, na matagal na sinasabi na napapabayaan sila ng SMC dahil palaging pinapaboran nito ay itong ang Barangay Ginebra at San Miguel pagdating sa mga trade transactions. At ang isa pa nating balita ngayon, ito raw Barangay Ginebra na alam na natin lahat na nanalo kontra dito sa TNT Tropang Giga para itabla yung serye, ay meron daw binabalak ngayon ng mga gagawing trades para mas lumakas pa yung kanilang lineup. At ang kinakausap daw nila ayon dun sa mga insiders ay itong Blackwater Bossing, kung posible na makuha ang 6'8 na si Christian David. Dahil ang Barangay Ginebra daw parang nakikinita na nila na medyo nahihirapan sila makipag-match up dito sa TNT kahit nandyan na itong si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Nakita naman natin na bokya ulit itong si Malonzo dito sa Game 2 kahit na nanalo Barangay Ginebra, at gustong masiguro itong Barangay Ginebra na sa mga susunod na mga games ay meron pa silang makukuha o mahuhugot ng mga players na magagamit talaga. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay gusto nilang siguraduhin na sila ay magiging mas maganda ang sitwasyon dito sa masusunod na laro sa Game 3, Game 4 at syempre marami umaasa na itong serye na to ay aabot hanggang Game 7. Kaya ito si Christian David kinukuha na ng Barangay Ginebra at baka ang ipalit nila dyan ay itong si Jason David at isang first round draft pick. Itong Blackwater Bossing naman daw willing makapag-negotiate at kahit na ito nandito sa kampo ng MVP Group, ready raw talaga sila na gumawa ng paraan para magkaroon ng mas magandang resulta itong kanilang konferensyang darating. Dahil ito si Jeffrey Cariaso gusto niya na makaabot ng playoffs itong Blackwater Bossing. Kaya kung makukuha daw nila si Jason David, malaki maitulong nito para ma-achieve ng Blackwater yung kanilang goal na makapasok nga dito sa playoffs. Kaya tignan natin kung matutuloy nga itong trade na nabanggit. Samantala naman, itong si Coach Tim Cone nakafocus 100% dito sa serye kontra sa TNT Tropang Giga. At ang isa pang ayon dito sa mga insiders na pwedeng mangyari dito sa PBA ay ito raw Terra Firma Jeep ay baka ibigay na itong si K. Mark Carino dito sa San Miguel Beer at ang magiging kapalit niyan ay si Mowala Tautua. Magkakaroon daw ng trade ang nabanggit na kuponan at posible na ang mangyari dito ayon doon sa mga insiders. Ito raw Terra Firma Jeep ay ibibigay na itong si Carino at straight up trade kapalit si Tautua. Kung inyong maaalala, sinabi na ng Star Horse na ayaw nila na itong Terra Firma ay mag-trade, lalo na at ito ibebenta nga dito sa kanila, sa Star Horse. Pero kung si Mo Tautua naman daw ang kapalit, mukhang payag na itong Star Horse Shipping dahil alam nila na mahusay din ito na player. Kaya nga sa ngayon, itong Magnolia, itong Terra Firma Jeep ay makakaroon ng magandang, sabihin na nating sitwasyon kung sakasakali nga
na makuha nila itong si Motautua. Dahil ito hindi lamang nabibigyan ng playing time sa San Miguel, pero alam natin na maganda ang nagiging sitwasyon dito para sa kanila. Kaya sigurado na itong itong San Miguel Beer naman, kapag nakuha si kay Mark Carino, magkakaroon sila ng batang center na kanilang magagamit. Kaya ito ay good news talaga para dito sa lineup ng San Miguel at ni Coach Leo Austria. At kung sakasakali nga na ito'y makuha nila, alam natin na itong lineup ng San Miguel Beer, lalakas yan sigurado kung sakasakali na makuha nila itong si Kay Marcarino. At itong si Kay Marcarino bilang 6'10 player, sigurado na magiging magandang katandem yan ni Junmar Fajardo at sila ay magiging twin towers na para dito sa San Miguel Beer at ready na silang tapatan yung iba pang mga teams ngayon dito sa PBA. At alam natin na itong isa pang balita na medyo malaking posibleng mangyari ay ayon dun sa mga insiders, baka itong Phoenix Fuel Masters ay ibenta na rin. Itong Phoenix ngayon, alam natin na may-ari niyan ay si Dennis Uy. Hindi yung Dennis Uy ng Converge, iba po itong Dennis Uy ng Phoenix. At itong si Dennis Uy ay iyan yung sigurado na magkakaroon daw ng mga meeting doon sa kanyang mga business associates para makapag-cost cutting. At kabilang na lang doon sa mga options nila ay tanggalin na itong kanilang basketball team. Kung sakasakali natatanggalin yung basketball team nila ay itong si Phoenix Fuel Masters ang malamang mawawala dyan. Ang tanong, sino naman kaya ang bibili dito? Diba? Kapag nagkataon, mukhang marami-raming mga teams ang ibebenta na. Alam natin na itong, of course, Terra Firma, ibebenta na yan sa Star Horse Shipping. Pero ang tanong ng iba, yun naman kayang ibang teams, katulad nitong Blackwater Bossing, kaya ibebenta na rin. Ito raw Northport, ayon dun sa mga insiders, ay gustong bilhin ng Strong Group Athletics. Ngayon, kung sakasakali nga na matuloy yan, ito naman kaya Phoenix, sinong bibili dyan? Well, sa totoo lang, sinabi ni Commissioner Willie Marshall na marami daw mga kumpanya ang gusto pa rin sumali dito sa PBA. Kaya nga, kahit sabihin natin na maraming fans ang nagsasabi talaga na itong PBA daw pabagsak na, hindi naman siguro totoo yan dahil kung talagang pabagsak na PBA, bakit maraming mga teams pa rin ang gustong sumali dito sa liga? Kaya iyan ang masasabi natin na itong PBA ay sigurado na magiging magandang option pa rin para dito sa mga malalaking kumpanya. Dahil alam naman natin na itong mga kumpanya na yan ay pumapasok sa liga para i-advertise yung kanilang mga produkto. Although sasabihin ng iba bagsak na attendance, bagsak na ang ratings, pero yung presence nila sa social media ay nandyan pa rin. So baka nga itong Phoenix Fuel Masters ay tuluyan ang mabenta. So, ang tanong na lamang ay kung sino. So, yan muna ang ating mga reports ngayon at huwag kalilimutan na mag-subscribe dito sa channel para lagi kayong updated sa kung ano-ano mga nangyayari dito sa PBA.